Sa tuwing bumubuhos po ang ulan ay nagsisipaglabasan po ang mga sihe. Magandang araw po. Sama ko po ngayon ang nanay ko, ang ate ko, ang mga kuya at saka mga pamangkin ko. Kami po ngayon ay mangunguha ng sihe dito sa may sasahan katabi nitong aming palaisdaan. At yan, hinahanda na nga lang po namin yung mga lalagyan. At pagkatapos tong ready na, basan po ang mga sihe kung saan man sila nagtatago. Kalimitan po ay umaakyat sila sa mga puno ng sasa o kaya naman yung iba po ay kumakayap sa mga punong kahoy na malapit po sa kanila. At ang papanguhanin nga po pala naming sihe dito ay yung sihing bilog na tinatawag o yung sihing taktaking, napakalasa po nito. Pero syempre, may iba't iba pa rin po kaming klase ng sihe at suso na makukuha dito. Ayan, kaya po taktakin ang tawag dito kasi kapag tinaktak po siya, ay nakukuha na yung laman kapag luto na. Ito naman pong isang nakuha ko ay saka-saka po ang tawag. Napakasarap din po niyang ginataan. At bukod po sa saka-saka, meron po kami ditong tinatawag na sihing sabilan. Ito po yung pinupukpukan din po ang dulo para makuha po ang laman kapag niluto na. Sihing sabilan po ang tawag niyan. Comment nyo naman po dyan sa baba kung ang tawag sa inyo. Tapos yun, nakakita po ako ng 2 pirasong luka na sa gilid po ng sasa. At ang isang ito naman po ay tinatawag po naming sihing bakas kabayo o sihing sombrero. Ayun. Tapos yan, nakayapak pa nga po ako dito ng isang malaking lukan. At yan, maliliit ko nga po dito sa lalagyanan. At napakadali lamang po ang pangunguha nitong mga sihing to. Kailangan lang po talaga ay galingan po ang paghahanap. Ayan. Minsan po kasi ay nagko-camouflage sila kung saan sila nakadikit. Tapos yun, may natsyempohan po ako ditong isang lugar kung saan napakarami pong lukan at magkakatabi po sila. At minsan po may makikita po kayong lukan dyan yan na nakalabas na po o nakauslit yung kanyang kapirasong kabibi po. Ayan, kaya hinukay ko na po at grabe, napakalaki po nito. At yan, balik, pwede pong kamay ang pangkuha nyo dyan. At yun, makalipas po ang may isang oras ay publik na po ulit kami sa kubo at ito na po yung aming mga nakuha. Ito nga po pala yung mga sihe na nakuha ni Kuya Unad. Ayan, iba't ibang klase sihe din po yan. Tapos ito naman po yung sa bunso kong kapatid. Tapos may nakapapa po siyang kalanhuga kanina doon sa may suha. Yan, 2 piraso po yan. At yung taklob po niyan, ginagamit po yan ng mga manggagamot dito sa amin, pangtawas po nila. Tapos yan, ito naman po yung aming mga nakuha. Yan, meron pang natira sa aking bulsa. Napakarami po niyan at isinali na rin po dito yung nakuha pa ng iba ko pang mga kapatid. Ayan po, puno po ang timba. Tapos ito yung ate ko, yung kanyang mga huling nakuha ay kinandong na lamang niya at yan, isinali niya rin po dito. Grabe, napakaraming sihi po nito. At yun, puno po itong timba natin at ito po yung mga nakuha namin. Isang oras lang po ito mahigit yung aming pangunguha. At yan yung mga lukan, tapos ito po yung mga sihi. Ang luto po namin dyan mamaya ay ginataan. Napakasarap po niyan, ayos na ayos, libre na naman ang pangulam. At syempre dahil po kami inalamigan na yan at nabuhos na naman ang ulan, nagtimpla na muna po kami ng kape. Tara, magkape muna po tayo. At pagkatapos po naming magkape, ay pumunta naman po kami dito sa aming may maliit na palaisdaan para humuli naman po ng mga ilang pirasong isda. At yun, bukod nga po sa isda ay nakapanghuli rin kami dito ng 2 pirasong sugpo. Ayan, ito po ay pumasok lamang po dito. At yan, kinuha ko na rin po para maisahog na rin mamaya po sa pangulam. Tapos ito, nakahuli po kami nitong malaking bangus. Siguradong napakasarap niyang sinigang mamaya. Tapos nakahuli rin po kami dito ng mga native po na tilapia. Tapos yan, may kalantigas pa. Nasipit na nga yung isang biya. At ito po yung isdang biya, kung tawagin dito sa amin, napakasarap din po niyan. Tapos may mga maliliit po dito kaming nahuli. Yan po ay ibabalik na lang muna ulit namin dito sa palaisdaan para palakihin muna ulit. Dahil sa susunod ay mahuhuli rin namin yan pang ulam. At yun nga po, yung pansunod na gayad ay nakahuli po ng isdang dapa. Ayan, napakasarap po nito. Isdang dapa po ang tawag nito dito sa amin. Ayan, comment nyo naman po dyan sa baba kung anong tawag nyo dito. Ayan, yan po ay napakasarap na paksiw po. Ayan, kaya nalagay ko na nga po agad dito sa may lalagyanan. Para pong style dalag ang kanyang itsura. Ayun. Ano ba nakabilang ang wala kay? Ano? Akin ang mga pagpinaw.
At yun, nakahuli pa rin nga kami dito ng mga bangusen. Grabe, sobrang saya po talaga ng manghuli. Ditong mga gatong isda, kagulong-kagulo po talaga. At pagkatapos po namin gumayad, medyo nabitin pa kami, kaya kahit po medyo malalim ay kinapaan na po namin. Kalimitan po kasi talaga ng tilapia ay hindi po nahuhuli basta-basta kapag ginagayad. Lumulubog po agad sila sa puti kapag nalaman nila na merong bumubulabog sa loob ng palaisdaan. At ayan, ito po yung aming lahat na nahuli. May isda pong tilapia, may bangus, may mga biya po. At saka po, isdang dapa. Ayan, siguradong napakasarap naman mamaya ng ulam, sariwang-sariwa po. At yan, nung pauwi na nga po kami ay dumilim na naman po ang ulap at siguradong mamaya ay bubuhos na naman po ang malakas na ulan. Kaya medyo nagmamadali na rin po kami yan dahil giniginaw na rin po kami. At yan, bitbit na nga po namin ang aming mga napanguha. At pagdating nga po dito sa bahay ay pinaghiwalay lang po namin yung mga nakuha po naming lukan at saka po mga sihe. Yan po ay mamaya pa naming lulutuin panghapunan dahil pasusukahin pa po namin yan. At ang unahin muna po naming lutuin ay itong mga isda. Ayan, nakusina po at nalinisan na rin po. At dahil nga po bumuhos na po ulit ang ulan ay masarap pong humigop ng sabaw. Ayan, kaya nagyan na po ako ng sibuyas at ang luto po na gagawin natin dito ay sinigang. Grabe, napakasarap po niyan, sariwang-sariwa. At yun, bali ito pong medyo malalaki at saka itong tilapia ay isisigang po natin. Pagkatapos ito naman pong medyo maliliit at saka po buntot ng bangus ay akin naman pong ipiprito. Tapos ito pong kalantigas at sugpo ay isasama ko na dito sa sinigang. Nagpakulo lang po ako ng tubig at saka nilagyan ko po ng mga ricado. Tapos nilagay ko na rin po itong mga isda. Ayan o yung dapa po, grabe. Pinagdalwa ko po dahil malaki naman po siya. May swahe rin po. Tapos yan, nilagay ko na rin yung sugpo at yung kalantigas. At makalipas po ang ilang minuto, ayan grabe, napakabango. At siguradong napakasarap po nito. Dito naman sa kabila ay nagprito naman po ako ng maliliit na tilapia. Tapos yung iba ko pong kapatid ay kumuha na nitong sinigang. Tapos kami naman po ay naghain na rin at tinawag ng pamilya oras na para kumain. Ayun o grabe, napakasarap po niya no. Ayun po o sariwang-sariwa. At syempre kumuha na po ako nitong tilapia. Napakalasa po nitong native na tilapia na to. Tapos kinuha rin ko na po yung isang pirasong sugpo. Tapos ito yung pritong native na tilapia, napakalasa. Pritong isdang biya, ayan, napakasarap po niyan. Tara, kain muna po tayo. At habang kumakain nga po kami ay bumubuhos yung ulan kaya napakasarap pong humihigop ng